Kamusta mga kamisteryo at welcome muli sa isa na namang episode ng Tagalog Mystery Hub kung saan tatalakayin natin ang mga kakaibang kwento ng misteryo at kababalaghan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga bagong kwento ng misteryo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang misteryosong kaso ni Elisa Lam. Isang 21 anyos na Canadian na nagdesisyong mag-solo trip sa Los Angeles noong taong 2013. Ngunit ang kanyang masaya sanang bakasyon ay nauwi sa isang trahedyang bumalot sa hiwaga at nag-iwan ng mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Ano ang nangyari kay Elisa? At bakit ang kanyang huling sandali na nahuli pa sa CCTV ay mas lalong nagbigay ng misteryo sa kanyang pagkawala? Para makalala natin si Elisa, alamin muna natin ang kanyang pagkatao. Si Elisa Lam ay isang 21 anyos na estudyante mula sa Vancouver, Canada, na mahilig mag-travel at magbahagi ng kanyang mga karanasan sa social media. Kilala siya bilang isang masayahin at creative na tao na nagtatangkang makita ang mundo sa kabila ng kanyang personal na pagsubok. Ngunit, ayon sa kanyang pamilya, si Elisa ay may mga kinakaharap na mental health issues, partikular ang bipolar disorder at depression. Bagamat may mga laban siyang hinaharap, sinusubukan niyang labanan ang kanyang mga pag-aalinlangan at patuloy na maglakbay. Noong Enero 2013, nagpa siya si Elisa na mag-solo trip patungong California upang magpahinga at magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Ang Cecil Hotel kung saan nag-check-in si Elisa ay may sariling kwento ng hiwaga. Itinayo noong 1924 sa downtown Los Angeles, ang Cecil Hotel ay orihinal na itinayo bilang isang lugar para sa magagarang bisita. Ngunit habang nagdaan ang mga panahon, naging kilala ito sa mga trahedya at kakaibang pangyayari. Sa loob ng maraming dekada, ang Cecil Hotel ay naging tahanan ng ilang kilalang kriminal at serial killers. Kabilang na dito si Richard Ramirez na kilala rin bilang The Night Stalker at si Jack Unterweger, isang Austrian serial killer. Bukod dito, may mga ulat din ng mga biglang pagkamatay at pagkakasakit sa loob ng hotel. Kaya tinawag ito ng marami na Hotel of Death. Ang madilim na reputasyon ng hotel ay tila may dalang malas o sumpa para sa mga nanirahan dito. Pagdating ni Elisa sa Los Angeles, na-check-in siya sa Cecil Hotel sa downtown LA. Habang nasa hotel, masaya siyang nagpo-post ng kanyang mga karanasan sa social media at nakikipag-communicate sa kanyang pamilya. Ngunit, ilang araw matapos siyang mag-check-in, bigla na lang nawala ang komunikasyon kay Elisa. Hindi na siya nagparamdam sa kanyang pamilya na siyang labis na kinabahala ng kanyang mga magulang. Agad na humingi ng tulong ang kanyang pamilya sa mga otoridad ng Los Angeles upang magsagawa ng investigasyon sa kanyang pagkawala. Dahil hindi na nila makita si Elisa, naging masusing bahagi ng investigasyon ang mga CCTV footage ng hotel. Pagkalipas ng ilang araw mula sa kanyang pagkawala, inilabas ng LAPD ang CCTV footage na kinuha mula sa elevator ng Cecil Hotel. Sa footage na ito, makikita natin ang kakaibang kilos ni Elisa na nagbigay ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Sa video, pumasok si Elisa sa elevator at pinindot ang maraming button. Para bang nagmamadali o may hinahanap. Sumilip siya sa labas ng elevator at tila may kinakatakutan o may kinakausap na hindi natin nakikita. Sa mga oras na iyon, walang ibang tao sa paligid at walang indikasyon kung sino o ano ang nagdudulot ng kanyang pagkabalisa.
Mapapansin na sa ilang bahagi ng footage, ang galaw ni Elisa ay tila hindi normal. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos sa parang may kausap siya o may sinusubukang i-command. Ipinagpalagay ng ilan na ang gestures niya ay para pag nagtatangka siyang humingi ng tulong o may sinusubukang pigilan. Ang ilan ay nagsasabi na ang kanyang mga kilos ay maaring dulot ng kanyang mental health issues. Ngunit may iba rin na nagsasabi na ang kanyang kilos ay tila nagpapakita ng takot at pagkalito. Pagkatapos ng ilang araw mula nang mawala si Elisa, nakita ang kanyang katawan sa loob ng isa sa mga water tank sa rooftop ng Cecil Hotel. Nakita ito ng mga empleyado ng hotel matapos magreklamo ang ilang bisita ng hotel tungkol sa kakaibang lasa at amoy ng tubig. Ang katawan ni Elisa ay nasa loob ng isang water tank na mahirap akyatin at buksan. Ang tanong ng marami, paano siya nakapasok sa loob ng water tank na iyon? Lalo na't walang ibang paraan upang makapasok dito nang hindi binubuksan ang mabigat na takip ng tangke. Iba't ibang teorya ang lumitaw matapos makita ang katawan ni Elisa. May mga nagsasabi na ito ay isang aksidente, dulot ng kanyang mental health issues. Ayon sa kanilang paniniwala, maaaring nakaranas siya ng episode ng kanyang bipolar disorder at napunta sa hindi niya inaasahang lokasyon. Ngunit may ibang teorya rin na nagsasabing maaaring may kinalaman ang mga paranormal na elemento ng Cecil Hotel sa kanyang pagkamatay. Ayon sa ilang paranormal investigators, ang hotel ay puno ng masasamang enerhiya na maaaring nakaapekto kay Elisa at nag-udyok sa kanyang kakaibang kilos. May mga ibang naniniwala na baka mayroong taong may masamang intensyon na nasa paligid nang hindi ito makita sa CCTV. Ang kaso ni Elisa ay umani ng matinding reaksyon mula sa publiko. Hindi lamang sa US kundi sa buong mundo. Maraming tao ang nagbahagi ng kanilang opinyon sa social media at ang CCTV footage ay nag-viral. Lumabas ang iba't ibang teorya at haka-haka at nagkaroon ng malaking interes sa mga tao sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa Cecil Hotel. Maraming naniniwala na ang CCTV footage ni Elisa ay nagpapakita ng kakaibang elemento na hindi maipaliwanag ng siyensya o lohika. Hanggang ngayon, patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga tao ang kanyang kaso, na para bang ito ay isa sa pinakanakakilabot na misteryo ng ating panahon. Sa kabila ng lahat ng investigasyon at mga teorya, ang kaso ni Elisa Lam ay patuloy pa rin sa pagiging isang misteryo. Ang kanyang pagkawala at kakaibang kilos sa CCTV ay patuloy na bumabagabag sa ating isipan. Anong sa tingin ninyo ang tunay na nangyari kay Elisa? Paranormal kaya ang dahilan o isa lamang itong aksidente? Kung gusto niyo pa ng ganitong kwento ng kababalaghan at hiwaga, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Tagalog Mystery Hub. I-click ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga susunod na video. At kung nagustuhan niyo man ang kwentong ito, bigyan niyo ako ng thumbs up. Maraming salamat sa inyong nanonood, mga kamisteryo. Hanggang sa muli, ako si Brian. Paalam.